Isang napakagandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens, mga lolo at lola. Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang magandang mangyayari sa June 6, 2025. Dahil sa June 6, 2025 po ay may magaganap po na senior citizens payout. Para sa lahat po ba ito ng mga senior citizens? Ang payout na ito ay para lamang po sa mga qualified senior citizens na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. At sa araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga lugar kung saan may magaganap na social pension release, anong oras nga ba magaganap ito, at saan po ba ang payout venue. Kasama na din na inyong malalaman ang mga requirements at dagdag paalala para po sa inyong payout. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Social Pension June 6, 2025 payout schedule. Alamin natin ang kumpleto at accurate na mga balita sa content kong ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na patungkol sa ating mga senior citizens na malaman ang kanilang mga benepisyo, kanilang mga payout at iba pang mga binibigay ng ating gobyerno para sa kanila, isubscribe mo na. At gusto mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay nako, i-bell notification mo na kasi kada upload ko ay manonotify ka sa pangyayaring i-upload ko ang mga balita na dapat mong malalaman. O ano, atin na pag-uusapan, hindi natin pa sasayangin ang bawat oras na ako'y makabahagi na ng balita sa inyo. Ano, let's go! Ang una sa ating listahan ay ang probinsya ng Negros Oriental sa munisipalidad ng Ayungin. Dahil sa June 6, 2025, ito po yung official statement na dapat nating malaman. Sabi dito, paalala, meron na pong list of senior citizens na mag-payout sa June 6, 2025. That is Friday. At pupunta po kayo sa covered court ng Barangay Tapukon 2 at 8 a.m. po magsisimula po ang inyo pong payout. Ito yung mga barangay na magpe-payout sa Negros Occidental. Una na dyan ang Barangay Bulungan na may 102 beneficiaries at ang oras po ng inyong payout alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Bulungan Covered Court magaganap. Pangalawa, ang Barangay Guadalupe na may 116 pensioners alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Guadalupe Covered Court. Sa Barangay Ermita na may 91 pensioners, alas 8 hanggang alas 12. Actually, lahat po ng mga barangay na ito ay alas 8 hanggang alas 12 po ang inyong payout. At sa Ermita Covered Court magaganap. Barangay San Juan na may 111 pensioners at ang payout venue ay sa San Juan Senior Citizens Office. Sa Barangay Bagungon na may 103 pensioners, sa Bagungon Covered Court po magaganap. Sa Barangay Punao na may 100 pensioners, sa Punao Covered Court magaganap. Barangay Prosperidad na may 117 pensioners, sa Prosperidad Public Market magaganap. Sa Barangay Nataban na may 85 pensioners, sa Nataban Covered Court magaganap. Sa Barangay Quezon na may 133 pensioners, sa Quezon NDRRMO Office po magaganap. Sa Barangay Kudkod na may 109 pensioners, sa Kudkod Covered Court magaganap. Barangay Palampas na may 117 pensioners, sa Palampas Covered Court magaganap ang payout. Sa Barangay 1 na may 87 pensioners, sa Barangay 1 Covered Court magaganap. Sa Poblasyon 6 na may 154 pensioners, sa OSCA Office magaganap. Sa Poblasyon 3 na may 70 pensioners, sa Barangay 3 Covered Court magaganap. Sa Poblasyon 2 na may 100 pensioners, sa Barangay 2 Covered Court magaganap. Sa Barangay Rizal na may 191 pensioners, sa Barangay Rizal Covered Court magaganap. Sa Poblasyon 5 na may 97 pensioners, sa Barangay 5 Barangay Hall magaganap. Sa Poblasyon 4 na may 24 pensioners, sa Barangay 5 Barangay Hall po magaganap. Sa June 6 din, 2025, ang Barangay Paganan at ang inyo pong payout venue ay magaganap sa Barangay Paganan Covered Court.
Sa Zamboanga, Sibugay, sa munisipalidad ng Ipil, sa June 6, 2025, ito po yung mga barangay na mapipayout. Sa Barangay Soclena, ang payout venue ay magaganap sa Soclena Covered Court, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Barangay Pangi, sa Pangi Covered Court, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Taway, sa Taway Covered Court magaganap, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Sa Team 2, ito yung mga barangay na mag-payout sa June 6, 2025. Sa Upper Pangi, ang payout venue ay sa Upper Pangi Covered Court, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Don Andres, sa Model Senior Citizens ang payout venue at alauna hanggang alas 5 ng hapon po ang payout. Sa Team 3, ito yung mga barangay na mag-payout sa June 6, 2025. Barangay Timalang, sa Timalang Covered Court magaganap alas 8 hanggang alas 10:30 ng umaga. Sa Barangay Lumbia, sa Lumbia Covered Court magaganap at alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa Barangay Tiayon, ang payout venue ay sa Tiayon Covered Court, alauna hanggang alas 5 ng hapon. Sa MSW ng Ipil, ito po yung mas clear na version, no? So, sa alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali sa Upper Pangi, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa Soclena, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali sa Pangi at sa Columbia, sa alas 8 hanggang alas 10:30 sa Timalang, sa alauna hanggang alas 5 sa Barangay Taway, Don Andres at Tiayon. Sa lahat po ng mga senior citizens sa Barangay Anibong, meron po magaganap na payout dyan sa inyo sa June 6, 2025 na ipapaano po sa Tampukon 2nd Covered Court. Sa City of Valencia, Bukidnon, sa Barangay Bagong Taas, sa June 6, 2025, ito po yung kumpletong detalye na dapat nyo malaman. Paalala po sa lahat na may magaganap na Social Pension for Citizens Payout sa June 6, 2025, alas 8 ng umaga at pupunta lang po kayo sa Barangay Bagong Taas, Covered Court. At yun po ang mga na-research ko na mga lugar na may magaganap na Social Pension Payout sa June 6, 2025. At naihatid ko na ang mga oras, mga payout venue at mga lugar na nakapost po sa aking pagre-research ay mini-make sure ko po talaga na legit po ang inyong mapakinggan at legit po ang inyong mababasa dito sa aking vlog. At sa mga nagtatanong na, Sir, bakit hindi po kasali ang aming barangay sa inyo pong vlog? Ano po ang maaari namin gawin patungkol po dito? Ang aking masasuggest lamang po para po malaman ninyo ang status ng inyong social pension payout ay pumunta po kayo sa pinakamalapit na barangay at alamin po ang ano po ang status na ngayon. Nang sa gayon, meron kayong idea at ano po yung dapat ninyong gagawin patungkol po dito. Kasi wala po akong idea sa ibang mga barangay at lugar dahil may pamaraan po ang iba, yung iba traditional way na pinopost lamang po nila doon sa inyong barangay. Yung iba naman ay magbibigay talaga ng statement dito sa Facebook or any sites na pwede pong ipaalam sa ating mga senior citizens ang kanilang matatanggap na benepisyo. At sa mga nagtatanong ngayon, Sir, ano po ba yung mga requirements patungkol dito? Ito po yung kumpletong detalye patungkol po sa mga requirements at dapat nyo po itong mapakinggan. Mga dokumento na gagamitin sa pagkuha ng pensyon. Kung senior citizens o benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID,
voter's ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhing pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government-issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala po, dahil po ngayon medyo dumarami na ang mga biktima or mga taong infected sa monkeypox. So ito po yung dapat ninyong gawin bago kayo pupunta sa payout venue. Una, mag-wear po ng face mask or magsuot po ng face mask. Pangalawa, magdala po ng sariling alcohol. Pangatlo, hindi po magsobrang dikit sa ibang tao para maiwasan po ang pagkahawa. At sa mga senior citizens, alam mo kung medyo ang ating body ay hindi na masyadong malakas. So sa mga may maintenance, magdala po kayo at kakain po kayo ng tama, uminom po kayo ng gamot at sundin po ang alituntunin sa payout nang sa gayon mas klaro at smooth ang transaction po sa payout. At yun lamang po ang ating content for today patungkol po sa magaganap na pension payout bukas, na sana'y nakuha niyo ang punto ng video kong ito. At kung gusto mo ang ganitong content at nakuha mo ang ibig kong ipahiwatig sa aking YouTube channel, ay isubscribe mo na at para maging updated ka, i-bell notification mo na para kada upload ko ay mas makuha mo ang mga detalye sa aking mga ginagawang vlog. At ako po ito, si Roel Mendoza Tanyo. Kung mayroon kang katanungan, pwede nyo po akong i-message sa Facebook ko. Kagaya lang din ng account name ko dito sa YouTube. So, hanggang sa muli nating pagkikita, bye-bye and see you again next time.
God bless po at salamat po sa palagiang pagsusuporta at pagpanood po ng aking mga vlogs dito sa YouTube. At sa mga susunod na vlogs sa June 7, 2025 ay i-upload ko po bukas. Kaya stay tuned!